Kaya stay tuned sa Nick on TV5. Natabunan ang sinidaglasan! Natabunan na rin ang buhangin ang ambisyon ko sa buhay! Sige, simulan na natin ang kumay. Alam niyo, hindi yun na yung kailangan gawin. Bukong-buko pa rin ito sa ilalim ng buhangin. At napakalaki nito. Pumasok ng Sora kanina sa may bintana. Eh kung pumalik din kaya tayo doon. Eh kung iwan niyo na lang ako dito sa labas, bakit hindi ka ba mahilig sa mga aklat? Nakahawak na ako dati noon. At, sa totoo lang, hindi ko talaga yung mapagsagaan eh. Oo nga pala, pasensya na. Sabihan niyo na lang ako kung meron silang mapapakinggan. Huwag ka mag-alala, Apa. Hindi na ulit kita sasama sa ilalim ng lupa. Samahan mo na lang dito si Tao. Kumusta? Dudut, dudut, dudut. Kapag talaga! Hindi basta-basta bisay ng mga spirito sa lugar na ito. Hindi nyo, napaglit ng mga struktura. Ano nakakatawa? Wala po. Mahilig lang talaga kami sa arkitektura. Ganon din ako. Pakalain ko nga naman. Hindi basta-basta ang pagkakalighan ng mosaik na siguro ng sipon na. Oh, kahangahan ng puwaso. Alam ko, manyak ka. Kumusta? Ako si Professor Say, Pangulo ng Anthropology sa Pasig State University. Design na natin ang lugar na ito. Bago mo sa naging pinabigas sa Pangulo ng Anthropology. Ano ba ang spirito nagdala sa silid-aklatang ito sa mundo? Tama ka. Oo nga si Juan Chito. Ang nakakalap sa mga minay. At kayo naman yung mga tao na hindi pinapayagang pumasok sa aking silid-aklat. Galit ba kayo sa mga tao? Gusto lang naman ang tao dito para kalapang sa ibang mga tao. Kagaya ng isang partner na nagpunto rito ilang taon na nakakalipas na nagnanais lang na pamagsakin ang tao. Kayo, sino naman ang gusto mong papagsakin? Ka? Naku, wala naman kaming gustong pabagsakin. Hindi naman kami ganun, Lu. Kung gano'n, bakit kayo narito? Para naman dagdagan ang karunungan namin? Yeah. Kung magsisinungaling ka sa isang espiritu na lalaman ng lahat ng bagay, sana man lang pag-isipan mo na. Hindi ako nagsisinungaling. Kasama ko ang avatar. Ang tunay sa dalawang natin. Sige, tanungin mo siya. Aray! Tama si Soka. Hindi namin naabusuhin ng karunungan sa akalatan ng mabuting espiritu. Maniwala po kayo. O sige, pinapayagan ko na kayong gamitin ng aking koleksyon. Pero sa isang kondisyon, bilang patuloy sa inyong karunungan, kailangan nyo ang bahagi ng kapaki-pakinabang na kalat. Tanggapin niyo sana ito bilang donasyon sa inyong aklat mula sa unang edisyon. Bagay na ito. Meron po akong scroll ng water bending. Aba, napakaganda naman ang pagkakataon. Tama, alam ko na. Ayan! Sige, maaari na. Mahal na spirito! Panoorin niyo po! Taran! Espesyal na buhay yan. Kaalaman yan, di ba? Hindi ka masyado ka. Maingat pa rin. Labog ka kita. Patay ka kita. Labog ka. Tasmi! Hindi naman ito kaya mo. Patay ka kita. Susunod ka. Mahilig ka ba lumipad? Mas kapatabi ako sa lupa kung saan ako nakakakita. Ay, hindi ako nakakakita na gaya ng sayo. Nararamdaman lang pa ako yung mga galaw ng lupa. Pero masyado kasing tilo itong buhangin eh. Kaya parang wala akong masyadong maramdaman. Naiinip ka na yata sa akin. Mga espesyal ako eh. Ang pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng Fire Nation. May petsa dito sa taas, pero wala nang ibang nabanggit.
Sa baba. Alam niyo po anong nangyari sa Parnation sa pinakamadilim nilang araw. Baka makatulong to sa atin. Ate Bebe, sa baba, sa pinaka-baba. Tungkol sa Parnation. Iniramit. Mga firebender, sinunod nila ang lahat ng impormasyon tungkol sa Fire Nation. Ang daya talaga ng mga yun. Akala ko pa naman may isahan ko na sila. Yung pala matagal na nila tayong naunahan sa lugar na to. Kailangan ko malaman kung ano nangyari sa araw na yun. Kumusta? Anong kailangan mo sa akin? Pagpapayapanan ko yun. Sige, sige. Susunod ako sa'yo. Pagpihirap pagkakagawa. Itong salita mo na nagpapakita ng paghihingan namin. Kapag ba nga ito, pero paano naman ito makakatulong? Baka ang parang orasyon na to, nagsisilbing petsa at oras. So, kailigin mo kaya yung petsa sa papel na kinuha mo. Eh, para naman. Huwag naman sa harap ng sura. Kaibigan siya ng pato, di ba? Oo. Aba, sana na talaga ako sa'yo, Shoka. Pinakamaganda ng siguro pang bakasyon na pinili mo. Sandali, anong nangyari sa araw? Lagot, mukhang nasira mo. Ha? Hindi ko siya nasira. Nakatago ang araw sa buwan. Isa yung solar eclipse. Literal pala, ang pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng Fire Nation. Ngayon, alam ko na, may masama nangyari sa araw na yun. Ewan ko paano, pero alam ko kung bakit. Nawawala ng bending ako ang Fire Nation kapag solar eclipse. Pasensya na. Oo nga, tama. Isipin nyo na lang ang ginawa ng lunar eclipse sa North Pole sa mga waterbender. Malaking tulong to. Sige na nga, mabait ka eh. Kailangan maparating natin to sa Earth King sa Pasing At pagdating sa susunod na eclipse, susugurin natin ng Fire Nation kung kailan wala silang kapangyarihan. Babagsak na rin ng Fire Lord. Hindi na talaga magbabago ng tao. At lahat kayo ay magkasinunod.